Sa Bulungan Seafood Market na siyang bagsakan ng isda sa Parañaque, nagsusumigaw na ang epekto ng taas presyo ng produktong petrolyo. Hindi bababa sa 100 piso kada kilo ang iminahal ng ilang klase ng isda tulad ng lapu-lapu. Yung pera na padala galing sa amin sa ibang bansa, naepektuhan din. Tapos nagtaasan pa ang bilihin. Hirap budgetin. Tumaas din ang bintahan namin. 500 piso kada banyera naman ang iminahal ng isda sa Balintawak Market sa Quezon City. Binabawasan namin sa timbang. Kami na lang bahala dumiskarte. Nagmahal na rin ang gulay sa Balintawak tulad ng talong at kalabasa, gayon din ang kalamansi. Kasi malalayong lugar ang pinanggalingan, Ilocos. Nag-a-adjust ng konti na kumita sa pang-araw-araw, pambayad ng mga bayarin. Domino effect talaga ang dulot ng pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo at dahil hindi masabi kung hanggang kailan mananatiling mataas ang presyo nito, kanya-kanyang diskarte na lang, hindi lang ang mga nagtitinda, kundi pati ang mga mamimili. Mahal na ang gasto sa delivery dahil sa pagtaas ng presyo ng langis. Nagmahal na yung diesel namin eh. Sigurado pong magmamahal din po kami ang product po namin. Hindi na rin daw maiiwasan kundi magtaas ang presyo ng shipping fee ayon sa Alliance of Concerned Truck Owners and Organization, lalo't hanggang 50% ng kanilang operasyon ay gumagamit ng diesel. Sisimula na kaming mag-advise sa aming mga clients. Inevitably also, increase sa aming services, no? Yes, yun And this could account for at least 20 up to 30% of increase in transportation service. Ilang transport group na ang humiling na payagan sila magdagdag pasahe sa jeepney, mga city bus at TNVS. Pati ilang shipping company sa Cebu, nag-anunsyo na ng pansamantalang fare increase at suspensyon ng ilang biyahe bilang pagtitipid sa krudo.